Oy, hindi ba't si Chen Baoan yan? Lumapit ka at punasan mo ang sapatos ko. Hindi ba't si Chen Ziyan? 3 taon na nag-aral, wala pa ring silbi. Pwede lang maging gwardiya, pinapahiya ang paaralan. Gwardiya. Gwardiya, umalis ka. Gwardiya. Gwardiya, nadapakan mo ang basura. Bastos pa rin ang mukhang mayabang. Kailangan ko bang alagaan ka? Para alagaan ka. Yung maliit na asawa niya. Yun. Sige, sabihin mo ulit. Sinasabi ko, yung maliit na asawa niya ay napakamakinis. Hahaha, eh. Maliit na lang na insekto. Nagmamalaki ka. Ah. Iyon ay ang 7 antas na anyo ng ginto. Paano posible iyon? Hindi ba't hindi siya nakalagpas sa unang antas? Paano siya makakapag-aral ng 3 taon at umabot sa 7 antas ng anyo ng ginto? Gaano karaming lakas ang tinatago mo? Tatlong taon, gitnang antas na gwardiya. 3 taon. 3 buwan lang. 3 taong pagsasanay para maabot ang ika-7 antas ng gintong katawan. 3 taon, gwardiya, gitnang antas na gwardiya. 3 buwan lang. Ako si Chenzi. Noong una, ako ay itinuturing na basura sa kanilang mga mata. Hanggang sa dumating ang aking hipag sa aking kwarto. Ganap na nabago ang aking kapalaran. Buksan mo ang pinto, bayaw. Ako ito, ate ko. Ah! Narito na. Huwag mong sirain ang pinto ko. Ah! Magandang umaga, kuya. Napanaginipan mo ba ako kagabi? Huwag kang magbiro ng ganyan, anak. Hindi maganda kung marinig ni inay. Ayos lang, mahal ka rin ni nanay. Ah! Walang opinyon si tatay. Pumayag din ang tatay ko. Ano ba ang maganda sa ate ko? Para ipagtanggol mo siya ng ganito. Noong nakaraang taon, napunta ako sa gabi ng kasal. Sobrang saya ko noon. Pero bigla na lang nawala ang asawa kong si Luruksu. Ngayon, halos hindi ko na maalala ang kanyang mukha. Manugang, gusto mo ba ng asawa o hindi? Pumunta ka, sa murang edad mo, naglakas loob kang isipin ako. Sabi ng tatay ko, kapag 18 na ako, at hindi pa bumalik ang ate ko, hayaan mo akong pakasalan ka. Ano, excited ka ba? Ikaw na lang. Ang zihi ko ah. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Lumalakas na ang kanyang suntok. Ito na ba ang 18 taong gulang na umabot sa ikalawang antas na henyo? Sinasabi ko sa'yo, mag-isip ka ng mabuti bago ka sumagot. Yung. Hindi na maaga, Roshuang. Dapat ka nang pumasok sa paaralan, di ba? Ngayon ang araw ng iyong 18 taong pagkamulat sa iyong talento. Mahalaga ito para sa bilis ng iyong susunod na pagsasanay. Hindi ka dapat magpaliban. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, yakap tayo. Alaynan. Makakatakas ang monghe, pero hindi ang templo, hintayin mo lang. Darating ang araw na ikaw ay akin. Sa kasalukuyan, maaari nang gisingin ang walang kapantay na talento. Matapos gisingin ang walang kapantay na talento. 3 taon lang ang ginugol ko upang maging pinakamataas sa Daxia. Patungo sa tuktok ng kalawakan. Ngunit nang ako'y umalis, nagbago ang Blue Star. Ang bayaw ay nag-alaga para protektahan ang aking mga magulang. Namatay sa bibig ng halimaw. Muling ipinanganak sa panibagong buhay. Hindi ko lang protektahan ang pamilya, kundi dalhin ang biyanan ko sa kalangitan. Matagumpay na nabind ang sistema ng pagmamahal. Target na i-bind, biyanan. Anong nangyayari? Anong lugar ito? Nakakatanggap ka ng 1 puntos kada segundo, simulan na ang pagdagdag ng puntos. Binabati kita, nakakuha ka ng 1 reinforcement point bawat segundo. Simulan mo nang magdagdag ng puntos. 1 segundo, 1 punto.
Isang oras, 3,600 puntos. Isang araw, 86,400 puntos. Isang buwan, higit sa 20 milyon. Ang level na ito ay sobrang laki. Pangunahing teknik sa paghinga. Ito ang pinaka-basic na paraan ng pagsasanay. Makakatulong ito sa akin na sumipsip ng enerhiya ng mga bituin sa paligid. Palakasin ko muna ito. Binabati kita sa pag-abot ng pinakamababang antas ng pagsasanay. Simulan na ang pag-level up. Unang antas, unang hakbang ang walang silbing katawan na ito. Sa wakas, makakapagsimula na rin ba akong maglakbay sa landas ng pagsasanay? Matao sa Blue City at manipis ang enerhiya ng mga bituin. Hindi ito kasing bilis ng pag-level up dito sa gubat ng halimaw. Ilang oras lang ang lumipas. Malapit na akong makamit ang breakthrough. Sa gilid lang ng kagubatan ng mga halimaw ay mga panimulang mabagsik na hayop. Mas maliit pa sila kaysa sa husky namin sa bahay. Tingnan mo, patayin kita sa 2 suntok lang. Naabot mo na ang 5,000 puntos ng pagpapalakas. Maaaring umusad ang batayang teknik ng paghinga. Ang bilis ng pagsipsip ng mga bituin. Mas mabilis ng higit sa 0 beses kaysa dati. Kailangan ng karaniwang tagapagsanay na maabot ang ikalawang antas ng lakas para makapag-alis ng Magic Core. Bakit ako? May kinalaman ba ito sa mataas na antas ng paghinga? Sumpa, ang mga lobo ay mga hayop na nakatira sa grupo. Hindi kailanman nag-iisa. Nagkamali ako sa pagkakataong ito. Sipsipin mo. Sumipsip ng purong enerhiya mula sa unang antas ng Magic Core. Ang host ay umakyat sa unang antas ng pangalawang antas. Ang teknik ng pagsasanay ay otomatikong natutunan. Malaki ang pagtaas ng 3-dimensional na katangian. Ang mababang kalidad na mapurol na kutsilyo ay naimbak sa sistemang espasyo. Halika. Ang mababang kalidad na mapurol na kutsilyo ay naimbak sa sistemang espasyo. Halika. Sumpa, bakit ang daming lobo? Kahit may paalala ng lakas at armas, mahirap pa rin. Sa wakas, tapos na ba? Ah, putang ina, hindi pa rin kumikilos yung Lobo King. Ako na. Malapit na akong maubos. Ang sama, ito ba yung pagkakaiba sa ranggo? Hindi talaga mabubutas ang depensa. Natukoy na ang host ay nakatagpo ng isang First Order Triple Wolf King. Kakailanganin ng 5,000 na enhancement points. Matutunan ang mababang antas na espada na bagsak-bagsak ng bundok. Matutunan agad. Ang epekto ay isang malakas na sipa na may pinagsamang lakas. Malaki ang itataas ng kakayahang sirain ang depensa at ang lakas ng pagsabog. Malakas na bundok. Liyab ng bundok. Liyab ng bundok. Napakalakas na enerhiya.
Kung ikukumpara sa nakaraang mababang antas na Demon Core, talagang magkaiba ang langit at lupa. Kung ang mga enhancement point ay maaaring magpalakas ng mga teknik at armas, ang Demon Core na ito ay nasa gitnang antas. Kailangan ba ng 1,000 na puntos ng pagpapalakas? Gumastos ng 1,000 na puntos ng pagpapalakas 1,000. Mayroon kang 3,380 na puntos ng pagpapalakas. Isa tier na medium quality na Magic Core 1,000. Mayroon kang 13 pa umanhin puntos ng pagpapalakas. Masyadong mabilis ang iyong pag-click. Sira ang boses na pagbabalita. Puntos ng pagpapalakas. Ha! Yung unang antas na Magic Core mula sa grupo ng mga lobo ay sapat na para makapag-breakthrough ako. Hindi rin kakayanin ng katawan ko na tumanggap pa ng mas maraming enerhiya sa maikling panahon. Tungkol naman sa Magic Core na ito na pang level up, sigurado akong bihira ito at mataas ang halaga sa black market. Mas mabuti pang ipalit ko ito sa mga resources para sa cultivation techniques. Sakto, magagamit ito ni Rusho ang ngayong nagising na ang kanyang talento. Alaynan! Halika na! Tires 3. Wow, dito pala ang pinakamalaking black market sa buong bayan. Talagang maraming kakaibang yaman dito. Huwag kang mangulit ng walang hiya. Kukunin ko itong batong ito. Si Menhao, huwag kang makialam. Ako ang unang nakakita nitong bato, huwag kang mag-abala. At Hao, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Gumawa ka na. Mag-ingat ka, huwag masaktan ang kapatid na babae. Kuya, gusto ko pang talakayin ang pagsasanay sa kanya. Hihi! Si Mensai, ano ang gusto mo? Si Men, ano ang gusto mong gawin? Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ah! Kuhuhu! Sabi ko. 3 malaking lalaki ang nananakit sa isang babae. Hindi ba't medyo nakakahiya iyon? 3 malaking lalaki ang nananakit sa isang babae. Hindi ba't medyo nakakahiya iyon? Sino ba ako sa tingin ko? Akala ko siya yung nag-practice ng 3 taon. Pero di pa rin makalusot sa isang antas, si Chenzi, ang inutil. Kapatid na lalaki. Sila ay mga tao mula sa Xija. Isa sa 4 na pangunahing angka ng imperyo. Ano man ang tawag dyan, Dongmen o Ximen. Tinuturuan nila akong mali, pinagsasamantalahan ako. Hindi pwede. May dala ka pang sirang kutsilyo, naglakas loob kang magpakita. Ruo Shuang, humanap ka ng ligtas na lugar at maghintay ka sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng sirang kutsilyong ito. Ikaw, walang silbi, nag-ayos ng ganitong malaking palabas. Haoje, hindi ba't kakapanood mo lang ng isang set ng proteksyon na teknik? Ipakita mo sa amin. Sige, ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang mundo. Ah! Liyab ng bundok. Kuya, ayos ka lang ba, kuya? Paano nasira bigla ang iyong energy shield? Eh yun kasi, ang tinatawag na kakayaning tumagal ng atake mula sa isang first tier triple beast. Proteksyon na heart technique. Kayong dalawang tamad, bakit pa kayo nag-aaksaya ng salita? Patayin nyo na siya. Ah, anyway. Maganda ang teknik pero ang tao ay hindi sapat. Ah! Ah! Kakaunti lang ang bilis nila kanina. Baka dahil sa mababang antas ng pagsasanay na nakuha kagabi. Ah! Hindi ka makapaniwala na ikaw ay isang unang antas na triple. Imposible, ikaw ay talagang isang walang silbing nag-aaral. Sino ang nakakaalam? Kahapon, kahit ang pagkuha ng enerhiya ay mahirap. Ngayon, nagising ako at ganito na. Siguro ganyan talaga kapag nagsisimula pa lang sa pagsasanay. Chenzi, maghintay ka. Walang katapusan ang usapan ng pamilya Ximen sa iyo. Bayaw. Maging tapat ka. Ninakaw ka ba ng iba? Kahapon, nagtatamad-tamadan ka lang sa bahay. Ngayon, kaya mong talunin ang 3 dalubhasa sa ikalawang antas. Paano mangyayari yon? Nagkaroon lang ako ng biglang pag-unawa. Tingnan mo, ang talino ko. Hindi naman talaga normal ang magising, di ba? Sige na, sige na. Astig ka talaga. Eto, para sa'yo. Bakit mo ako binibigyan ng sirang bato? Anong alam mo? Mukha lang itong ordinaryo. Pero taglay nito ang espiritu mula sa langit. Sobrang mahiwaga nito, susubukan ko lang. Natuklasan na ang meteorite mula sa langit ay naglalaman ng purong espiritu ng meteorite. Maaaring gawing pang-ukit ng pinakamahusay na armas. Natuklasan na ang meteorite mula sa langit ay naglalaman ng purong espiritu ng meteorite.
Maaaring gawing pang-ukit ng pinakamahusay na armas. Grabe, itong batong ito ni Ruksiyang talagang galing sa langit. Haha, hindi kita niloloko, di ba? Mas magaling pa rin si Ruksiyang. Kung ako na lang sana. Siguro tinulak na niya ang mahalaga bilang basura. Kuya, magaling yung blade move mo kanina. Pero ang armas sobrang pangkaraniwan. Dalhin mo itong bato para punitin ang espada. Mag-iwan ka ng maliit na piraso para sa akin. Gamitin ko na lang ito bilang palamuti. Sige, hintayin mo akong ilabas ang aking espada. Sa susunod, sino mang mang-api sa'yo? Sasaktan ko siya ng isang hiwa. Hihi! Tama na ang pagyayabang. Tara na, umuwi na tayo. Sinasabi ko sa'yo, nakakita ako ng isang pangalawang antas na magic core. Dalhin mo ito para sa pagsasanay. Sistemang itay. Lumabas ka na, tupa. Mangyaring gumamit ng magalang na wika, may-ari. Nakatukoy ng mga materyales na maaaring matunaw. Mababang kalidad na panggupit. Meteorite na bakal mula sa labas ng mundo. Napakahusay na kalidad ng tunaw. 50% ang sansa ng tagumpay. Maaaring mapataas gamit ang mga puntos ng pagpapalakas. Gamitin lahat ng puntos ng pagpapalakas. Lahat itaya. Nagamit na ang lahat ng puntos ng pagpapalakas. Ang sansa ng tagumpay ay tumaas sa 80%. Grabe, ito pa rin ba ang hatchet ko? Yung itsura at aura na ito. May magandang balita si Bayaw. Maliit na Diyos, anong nangyari na naman? Bayaw, ang cool ng bagong kutsilyo mo. Uy, ikaw, saan ka ba humahawak? Alainan. Bayaw. Nasaan ang aking palamuti? Anong palamuti? Bayaw, ikaw ay siraulo. Sabi mo kahapon okay na. Wala kang pakialam sa akin. Bobo, nagbibiro lang ako. Paano ko naman makakalimutan? Wow! Ang ganda! Hay, sumusunod lang sa mga bagay na nakikita online. Basta't gusto mo, ayos lang. Ang tanda na, kailangan mo pa bang yakapin? Wala akong pakialam, bala ko pa ring pakasalan ka. Ikaw, ang daldal mo na naman. Tama, ano bang magandang balita ang sinabi mo kanina? Ay naku, halos makalimutan ko na ang mahalagang bagay. Anong lugar ito? Maraming mga nag-aaral dito. Ito ang taunang pagsubok sa lungsod ng Asul. Ang lugar ng pagsubok ay katulad ng kagubatan ng mga halimaw. Pwede kang magpatumbas ng mga halimaw para umangat. Mas maaasahan kaysa sa kagubatan ng mga halimaw. Bawat malaking yugto sa pagsubok na ito ay maaari lamang salihan isang beses. Makakakuha ka ng iba't ibang gantimpala depende sa dami ng antas na nalampasan mo. Mga teknik, magic stone, at iba pa. Lahat ng kailangan mo nandito. May ganito pa palang magandang lugar. O ay, hindi ba iyon si Chenzi? Yung inutil na 3 taon nang nag-ensayo pero hindi pa rin makalagpas sa unang antas. Nga. Paano siya nakarating sa lugar ng pagsubok? Baka nandito lang para makisali. Haha, sa ganyang kakayahan niya. Huwag nang asahang makakapasa. Sigurado akong mabibigo siya sa loob pa lang. Chenzi, saan mo nakuha ang sirang kutsilyong iyan? Sinasadya mo bang ipakita para magmukhang astig? Huwag mong isipin na may silbi ang sirang kutsilyo. Hindi kayang itago ang iyong pagiging walang silbi. Mas mabuti pang bumalik ka na lang. Huwag ka nang magpakahiya dito. Mahirap na mode ng unang pagsubok. Pasensya na. Kailangan magsimula sa madaling mode sa unang pagkakataon. Sige, pakisabi na lang sa akin, salamat. Hintayin mo lang. Hindi lalampas ng 30 segundo, tiyak na maipapadala siya. Tingnan natin kung paano siya magpapanggap. Hahaha, halika na, halika na. Malapit na siyang ma-seconds. Tumaya ako ng 1-0 segundo. Pinakamataas 1-0 segundo. Ang oras na ginugol upang makumpleto ang unang antas ng pagsubok na Tor ay 2 segundo. 2 segundo. Anong nangyari? Ang unang palapag ng Tower of Trials ay natapos sa loob ng 2 segundo. 2 segundong labanan, natalo ang unang antas na demonyong lobo. Hindi ba ako nagkakamali? Hindi siya talagang walang silbi. Nagpapanggap lang na mahina.
Anong nangyari? Ano ang nangyari sa kanyang sirang kutsilyo? Mabilis, hindi ko talaga makita. Hindi ba't hindi pa siya nakakapag-level up sa unang antas? Bayaw. Ang galing. Nakapasa sa ikalawang antas ng trial tower sa loob ng 3.5 segundo. Nakapasa sa ikatlong antas ng trial tower sa loob ng 3.2 segundo. Nakapasa sa ikawalong antas ng trial tower. Tumagal ng 7.8 segundo. Impossible. Hindi ito possible. Bayaw, bayaw. Pinalo ang bobo. Anong ipinagmamalaki? Bayaw lang, hindi asawa. Ito ay apoy na uri ng apoy na leon. Ang ganitong bihirang katangian ng halimaw. Kapag umabot sa adulthood ay maaaring lumampas sa antas siyam. Maraming mga bihasang tao noon. Ang nasunog ng apoy ng leon na ito hanggang maging abo. Tapos na, tiyak na hindi makakalusot si Chenzi sa pagkakataong ito. Chenzi, hindi ka ba sobrang mayabang? Ngayon, tingnan natin kung paano ka magiging mayabang. Yung pangit mong kutsilyo, malamang ay matutunaw lang sa apoy. Maghintay na masunog hanggang maging abo. Tamang-tama ang katangian ng apoy. Halika na. Binabati kita, Chen Zetong, sa pagdaig sa ikasyam na palapag ng trial tower. Nagtapos sa loob ng 1 minuto at 1 segundo, bagong record. Ah! Anong klaseng bagay yung ice blade na yun? Isa yun sa titis na klase ng apoy na hayop. Talagang naputol siya ng isang palo niya. Na-detect na ang host ay nasa unang antas, triple perfection. Maaaring umakyat sa ikalawang antas, isang yugto. Kailangan ko pang sumali sa mahirap na mode sa unang antas. Walang nakasaad na bawal. Na pwedeng umakyat sa ikalawang antas habang nasa pagsubok. Paumanhin, ulitin natin, mahirap na mode. Paumanhin, ulitin natin, mahirap na mode. Nabaliw na ba siya? Mas mahirap ang mahirap na mode kaysa sa madaling mode ng higit sa isang beses. Bayaw, mag-ingat ka ha. Kung hindi mo kaya, lumabas ka agad, huwag magpasakit. Huwag kang mag-alala. Nagsimula ang sistema. Natapos ang trial tower mula unang antas hanggang ikawalong antas. Nakapag-ipon ng 32.6 segundo. Diyos ko, ang kabuuan ng 8 palapag ay higit sa 30 segundo. Ang bilis na ito ay talagang pambihira. Anong kayamanan ang hawak niya na kutsilyo? Yung yelo kanina. Naramdaman ko ang lamig kahit mula sa screen. Go, bayaw. Patayin ang halimaw. Nakakainis na mabangis na aso. Ah! Sinabihan ba tayo niya? Ito ay hindi karaniwang apoy na uri ng batong leon. Ang kanyang balahibo ay apoy na kaliskis. Ang apoy ay kulay asul na madilim. Ito ay isang nabagong is na antas ng apoy na halimaw. Ang ganitong nabagong halimaw ay may kasamang larangan. Kahit na isang nagsisimulang tagapagsanay ng ikatlong antas. Sapat na ba ang pagpapanggap mo, Chenzi? Ngayon ay isang nagbago na apoy na leon. Kahit gaano pa katindi ang iyong sirang tabak, hindi nito mapipigilan ang kanyang asul na apoy. Maghanda ka ng mapaso hanggang maging abo. Ubo-ubo. Ang larangan ay medyo kawili-wili nga. Ay, ang mutant na apoy na leon ay sobrang lakas. Kahit na may yelo si Chenzi, hindi pa rin niya kayang tiisin ito. Sayang naman ang ganyang galing. Kung medyo mas malakas pa siya, baka manalo pa siya. Wag na sanang magmalaki, basura. Kahit na ito ay isang virtual na pagsubok. Pero kung masyadong seryoso, malaki ang epekto nito sa isip. Nawasak ang puso ng daan. Kapatid, huwag kang masaktan. Maari ng palakasin. Mababang antas ng lakas. Katamtamang antas ng espada. Palakasin lahat, bilisan mo. 10 yelo, tawagin ang dragon.
10 yelo, tawagin ang dragon. Nanalo siya. Napatay niya pa ang mutated na level na apoy na leon. Ang takot ng tabak na iyon. Kahit ang asul na apoy ay kaya nitong patayin. Ikalawang antas, ikalawang yugto. Nakamit niya pa ang ikalawang antas, ikalawang yugto habang nakikipaglaban. Ang talento niya ay walang kapantay sa nakaraan at hinaharap. Natatakot mo ako. Bakit ka kailangang magpanggap na matapang? Ay, pasensya na. Hindi ko rin alam na ganun kahirap labanan ang leon na iyon. Nabahala kita. Huwag mo na ulit gawin yan. Pangako mo sa akin. Sige, nangangako ako sa'yo. Ginoong Chenzi, binabati kita sa bagong record mo sa paglampas. Pakipuntahan po sa Tianbao Pavilion para kunin ang iyong reward sa clearance. At ang nakatagong gantimpala. Gino Chenzi. Naitapos mo ang mahirap na mode ng Trial Tower. Ang pangunahing gantimpala ay isang 3-rank Magic Core. Bukod pa rito, naset mo ang pinakamabilis na record sa buong palapag. Ang eksklusibong nakatagong gantimpala ay nasa Jade Box na ito. Ito ay Siklab ng Anino. Ang pangalan pa lang nito ay mas malakas ng ilang beses kumpara sa karaniwang galaw. Kung maunawaan mo ang mga lihim nito, sa susunod na makatagpo ka ng kalaban tulad ng nagbababag na leon ng apoy, maaari kang makaiwas ng mailiksi. Hindi mo na kailangang tiisin ang mga pasakit ng pagkasunog. Bayaw, bayaw. Bakit ka nakatunganga? Bakit ka nakatulala sa tela? Wala naman. Wala, pero may kakaibang bagay sa paglipat na ito. Sinubukan ko lang. Ang mga mantra sa loob ay napaka-misteryoso. Kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Ah. Anong nangyayari? May lindol ba? Ah. May bumagsak na meteorite sa kagubatan ng Meteorite Beast. May kakaibang galaw ang mataas na antas na halimaw. Napakapanganib naman yan. Buti na lang at naabisuhan tayo agad ng opisyal. Noong una, kahit maliit na piraso ng meteor iron, pinabago nito ang aking sirang tabak na maging mataas na antas na yelong talim. Kahit ano pa ang sabihin, kailangan kong pumunta at tingnan ito. Sandali lang. Saan ka pupunta? Hindi ba't gusto mong pumunta sa gubat ng mga halimaw para hanapin ang meteorite? Ano ng problema? Nabisto na ng opisyal, baka magkaproblema ka. May malalakas na halimaw sa paligid ng meteorite na kumikilos. Ang delikado niyan. At saka, kakatapos mo lang ng pagsubok. May sugat pa rin sa katawan. Marami na rin naubos na ang enerhiya ko. Ngayon, ang pumunta sa gubat ng mga halimaw ay para kang naghahanap ng kamatayan. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero ito ay isang napakagandang pagkakataon na hindi madali makuha. Sundin mo lang ang sinasabi ko, asawa ko. Pwede ba nating ipagpaliban ito hanggang bukas? Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Palakasin ang hangganan. Babalik na rin ako. Maghahanda ng proteksyon. Maghihintay na sumikat ang araw bago umalis. Sige, susunod ako sa'yo. Kaya ngayong gabi, pag-iisipan ko ng mabuti ang Shadow Flash Technique. Palakasin ang hangganan. Bukas ng umaga, aalis na tayo. Kuya dito. Ruo Shuang. Narito ang lahat ng ipon ko sa mga nakaraang taon. At ang baon na ibinigay ng mga magulang ko. Lahat ito ay inilabas ko para bilhin ang kagamitan na ito para sa iyo. Talagang delikado ang biyahe ng kuya. Nagtanong ako kagabi. Lahat ng tao mula sa 4 na pangunahing pamilya ay pupunta sa pagkakataong ito. Lahat sila may masamang balak. At matapang at brutal pa. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magpapakita ng kahinaan. Huwag kang mag-alala, alam ko ang tamang timbang ng cream. Hindi ko gagamitin ang buhay ko para sa laro. At saka, kung meron kang kagamitan mula sa'yo, tiyak na walang problema. Hintayin mong dalhin ko ang meteorite, para makagawa ako ng mas magandang kwintas para sa'yo. Ikaw naman ay maghintay malapit sa tarangkahan ng lungsod. Huwag na huwag kang lalapit sa gubat ng mga halimaw, okay? Sige, napagkasunduan na. Nandito lang ako at maghihintay. Kung hindi ka babalik sa isang araw, hindi ako aalis sa loob ng isang araw. Okay. Hintayin mo akong bumalik. Malapit na ang kayamanan.
Natatakot lang akong hindi kayo dumating. Mukhang disyerto ang gitna ng gubat ng mga halimaw. Ngunit ang enerhiya sa ilalim ay napakalakas. Ang bilis ng aking pag-level up ay higit pa sa iba ng daang beses. Hindi nakapagtataka na ang mga halimaw na ito ay nag-aaway. Para sa kanilang pagsasanay. Mga kaibigan, kami sa pamilya Ximen ang unang nakarating. Kaya't nararapat lamang na sa amin ang meteorite na ito. Punyeta mo! Matandang asong Ximen. Kung wala ang sining ng pagbuo ng pamilya Li, kahit anong meteorite ang makuha mo, basura lang ito. Napakalawak ng enerhiya ng meteorito na ito. May interes din ang ating militar na imbestigahan ito. Hindi ikaw ang may kapangyarihan sa sinasabi mo. Ako, si Wang, ay namahala sa itim na merkado sa loob ng 20 taon. Alam ko nang mabuti ang mga matatanda, bata, at kababaihan sa inyong mga tahanan. Nandito na ang mga tao mula sa 4 na pangunahing pamilya. Mukhang kailangan nating maghanap ng pagkakataon muli, dahil ayaw ninyong makipagtulungan. Iwanan na lang ninyo ang buhay ninyo. Dumating na ang pagkakataon. Shan Yingju. Sa napakalaking crater ng meteorito na ito, tanging ang piraso ng meteorito na ito ang may pinakamalinis na enerhiya. Ito na iyon. Sino iyon? May ganang pumasok dito para agawin ang meteorite. Hindi maganda. Ang Shan Yingju ay maaari lamang gamitin ang 2 beses sa loob ng isang panahon. Hindi na makakaiwas. Kaya pala, 3 araw na ang nakalipas, sa itim na pamilihan, inistorbo ako. Bata ng pamilya Ximen. Isang antas 3 ulit lang, at naglakas loob pang maghasik ng gulo dito. Matandang tao, mali ang sinabi mo. Ikaw ang nag-udyok sa akin mula sa pamilya ng Ximen. At hindi ito isang antas na 3 ulit. Isang antas na 3 ulit. Paano mangyayari iyon? Kahit na ang pinakamataas na talento ng mga royal na anak, kung ilalaan ang lahat ng yaman, hindi posible na makalampas sa 2 malaking antas sa loob ng 3 araw. Basura ay basura. Magaling ka lang sa salita. Sige na, matanda. Ayoko nang makipagdaldalan sa'yo. Naghihintay ako ng si. Ikaw, ano ang hinihintay mo? Naghihintay ako ng si. Ikaw, ano ang hinihintay mo? Anong klaseng teknik yan? Liyab ng bundok. Yung paraan ng paggalaw ng batang iyon, hindi ko nga maunawaan ng mabuti. Halos isang kidlat na lang ang nahuli ko. Ha 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 ha. Matandang asong siksimen. Ngayon, nandoon ka na. Napagtagumpayan ka ng isang walang pangalan na kabataan. Nabasag. Yung tanga na panday hindi man lang nakapansin. Yun palang kutsilyo ang susi. 3 antas laban sa 4 na antas. Isang atake lang, nawasak na. Ang gitnang antas na proteksyon na inalagaan ko ng 6 na buwan ay madaling nawasak. Itong matandang ito, bagamat makapangyarihan ang kanyang sining, hindi pa rin siya nahuhubog. Kung ito lang ang laban sa kanya, mayroon akong 7% tiwala. Puno ng pamilya Wang. Tiyak na nakita mo na rin, na may hawak siyang pambihirang espada. Bakit hindi tayo magtulungan? Ang espada ay sa akin. Ang meteorite ay sa iyo. Ano pang hinihintay, kumilos na? Bilisan mo habang may pagkakataon. Malapit na makuha ang kayamanan. Ano na namang nawala? Anong kalokohan ang pinaplano ng batang ito? Kung talagang gusto mo. Ayan, ibibigay ko na sa inyo. Nagpapanggap lang. Naiwan na ang matinding sandata. Tingnan mo, anong panglaban ang meron ka pa sa amin. Huwag na silang pakialaman, unahin munang kunin ang espada. Ang takot ko lang, baka hindi kayo dumating. Ano yun? Ano yun? Paano ito posible?
Kakaumpisa lang niya sa ikatlong antas. Paano siya nagkaroon ng ganitong napakalakas na kapangyarihan? Hindi ko akalain na ngayon. Mapipilit ako ng batang ito sa ganitong sitwasyon. Itong 50 taong pinagsamang dugo para sa ritual ng pagkulong ng kaluluwa. Gusto kong isama ka sa aking libing. Hindi maganda, mukhang gusto ng matandang ito na magkasama tayong mamatay. Yellow, kunin. Sumpain, hindi ko maiiwasan ang anino. Hindi maganda, mabilis na naubos ang lakas ko. Ano bang lugar ito? Buti na lang at may mga baging na ito para makabawi. Kung hindi, baka nagiging patatas na ako ngayon. Ano iyon? Saan galing ang 7 antas na malaking phoenix na to? Masyadong makitid ang yungyung. Mukhang may nag-akit sa ibon ng apoy dito. Nais nilang hulihin ito, ngunit sila ay nagtagumpay sa kanilang pagkawasa. At ang ibon ng apoy ay malubhang na sugatan. Hindi na rin makapagpalipad ng mga pakpak. Kaya't ito ay naipit dito. Hey, huwag kang magkamali ng akala. Hindi ko naman nais na saktan ka. Ang ganda-ganda mo naman. Kung makita ni Asuang, tiyak na magugustuhan niya. Siguradong magugustuhan niya. Gumastos ang sistema ng 50,000 na puntos para sa pagpapalakas. Bumili ng isang boteng mataas na antas na gamot panggagamot. Mag-ingat, huwag kang gagalaw. Gusto mo bang dalhin ko ang librong ito? Isang kasanayan. Walang masama, maraming benepisyo. Gusto mo bang umupo ako sa likod mo? Sige na, naiintindihan ko na. Kaya narito na ako. Dahil napaka-espesyal ng ating koneksyon. Bigyan kita ng pangalan. Rosas ng Phoenix. CJ. Sa susunod tawag na lang kitang detergent. Hahaha. Anong nangyayari? Ba't parang nagkaroon ng beast tide? Yun ang direksyon ng pinto ng Blue City. Huwag kang mag-alala, Xiao Fen. Magpapalit tayo ng direksyon. Dumating na ang alon ng mga hayop. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mamamayan agad na pumunta sa pinakamalapit na kanlungan. Huwag magpanik. Huwag magsiksikan. Ang mga sundalo ng depensa ng lungsod ay nakabuo na. Maglalagay sila ng depensa sa pader ng lungsod. Upang labanan ang alon ng mga hayop, lahat ay makinig. Darating ang alon ng mga halimaw. Ipanatili ang pader ng lungsod. Ano man ang mangyari. Huwag tayong umatras. Kailangan nating pigilin ang mga halimaw sa labas ng lungsod. Gusto ko ring manatili. Kasama kayo sa paglaban sa mga alon ng mga halimaw. Ako rin ay isang tagapaglakbay ng espiritu. Tapos na ang paglalagay ng bala. Handa nang iputok anumang oras. Lahat maghanda ng ulat. Nakakita ng isang 7 antas na phoenix. Rosas ang kulay. O baka mutated na dugo. Hindi tama. May tao na nakaupo sa ibon ng phoenix. Diyos. Hindi tama. May tao na nakaupo sa ibon ng phoenix.
Si Chenzi, yung nag-refresh ng record sa trial ground. Ang henyo na pumatay sa mutated flame leon. Nakalabas siya mula sa beast-tide. Hindi siya namatay. Bumuga. Tapos na, masyadong mabilis ang pagbaba ng depensa ng lungsod. Lahat tayo ay mapapahamak. Tingnan mo, tumutulong sa atin ang Phoenix na iyon. Ibalik ang baril. Ibalik ang atake sa mga flying beast na si Malu. Little Pink, tulungan mo akong pigilin ang mga flying beast. Pakiusap, pahinain ang kanilang bilis hanggat maaari. Nahulog si Chenzi. Tapos na, tapos na. Napakataas na lugar. Ngayon, siguradong patay na siya. Kahit anong galing mo. Hindi ka mabubuhay mula sa pagbagsak mula sa 100 metro. Sining ng paglalakad sa hangin. Sining ng paglipad. Tingnan mo, marunong siyang lumipad. Paano nangyari yon? Hindi ba't kailangan ng mga bihasang higit sa ika-6 na antas para makagawa ng sariling mga pakpak? Ang galing. Hindi pwedeng ganito ang laban. Sa loob ng kalahating oras, maubos ang aking enerhiya. Rasak ng bundok. Anong nangyayari? Nabato ba niya ang walang silbi? Napakalakas ng kapangyarihan. Bakit hindi siya umatake sa hukbo ng mga hayop? Sa halip, umatake siya sa lupa. Isang daan metro na bitak iyon. Pinutol ba ng espada ang hukbo ng mga hayop? Sugod. Sugod. Chenzi, talagang nakakabilib ang bilis ng iyong pag-unlad. Kung bibigyan ng panahon, mukhang makararating ka talaga sa imperyo. Sayang nga lang at tayo'y magkaaway. Sa araw na ito, tiyak na mamamatay ka. Haha. Kuya. Kuya. Sino ang nagpasabog? Sino ang gumawa nito? Paano ka napasabog? Paano nagkagulo ang mga tao? Sa wakas nakuha ko na. Wasakin mo ang iyong proteksyon na spell. Paano ka pa rin makakatanggi sa hukbo ng mga halimaw? Tatay, Ruxuy, huwag kang lumapit. Na-detect na ang host ay nasa malubhang panganib. Maaaring gamitin ang Cloud Iron Essence para melt ang armor. Gamitin ang lahat ng enhancement points. Lahat. Haha. Namatay na siya sa wakas. Nawala na ang malaking pasanin sa aking puso. Tapos na. Ngayon talagang tapos na. Si Chenzi ay mapaparmal na sa mga piraso. Tumingin ka. Ano yan? Anong nangyayari? Hindi pa ba patay ang batang yan?
Tingnan mo, buhay na naman si Chenzi. Anong klaseng armor yan? Ang atake ng 4 na antas na halimaw ay parang wala lang. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Sige, walang tigil na putol. Ah! Huwag matakot, nandito na ang bayaw. Mga hayop, lahat kayo, lumapit kayo. Mag-ingat ka, bayaw. Hindi ba kita pinabayaan, bayaw? Hindi maganda. Nabali ang tarangkahan ng lungsod. Pumasok ang 5 baitang na halimaw. Napakalakas ng katawan ng halimaw na ito. Mabilis na naubos ang aking enerhiyang bituin. Kailangang tapusin agad. Wanbingin dragon na puwersa. Wanbingin dragon na puwersa. Tignan mo, Kapitan. Iyon ang teknik na pumapatay agad sa mutated na apoy na leon. Hindi tama. Mukhang mas matatag siya ngayon. Sa loob ng 2 araw lang, tumaas na siya ng isang malaking hakbang. Kapatid, ayos ka lang ba? Dumating na ang tulong mula sa kabisera. Ah! Ikaw yung Chenzi na humarap sa alon ng mga halimaw ng 3 oras. Tila kakalabas lang mula sa labanan at umakyat sa ika-4 na antas. Talagang kahanga-hanga. Magandang potensyal. May interes ka bang sumali sa aking hukbo ng suan? Salamat sa pagkilala, General. Ngunit may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Magpapasya ako sa ibang araw. Sige, wag na tayong magtagal sa usapan. Magkita tayo ulit sa ibang araw. Lahat, sundin ang utos na pumasok sa lungsod. Kapatid Naksimen. Panahon na para bayaran na natin ang utang natin. Simen Seong, panahon na para bayaran na natin ang utang natin. Matandang yun, akala mo hindi ako mabubuhay pa, ano? Hayaan na lang silang ayusin ang sarili nilang problema. Pero ayon sa batas ng imperyo. Huwag mo nang ulitin pa. Opo. Ang pamilya ng Simen ay may malakas na impluensya sa palasyo at sa gobyerno. Kaya't nagkakalat sila ng gulo sa paligid. Kahit ang aking nakababatang kapatid na bagong pumasok sa militar ay nakaranas na ng hirap. Ang batang ito ay walang angkan at walang pinanggalingan. Kaya't bagay siya sa larong ito ng kapangyarihan na magpapalitan ng baraha. Mabilis, pigilan siya. Sila lang ba sila? Ah. Chenzi, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang buong pamilya ng Simen. Ibibigay ko sa iyo ang buong pamilya ng Simen Erg. Ngayon ka lang humihingi ng awa. Huli na. Malapit na. Panginoon, tulungan mo ako. Ha? Chenzi, ito ay teritoryo ng pamilya Simen. Kung susubukan mong saktan ako, huwag mong asahang makakalabas ka ng buhay. Siyang nag-uusap tungkol sa Simen buong araw. Ipapadala kita sa langit.
Lagi kang nasa harap ng Westgate araw-araw. Ipapadala kita sa langit. Ang lakas na ito ay napakalakas. May mga eksperto pa rin sa pamilya ng Westgate. Sino ang tagapangasiwa na nakasakit sa iyo ng ganito? Siya ang may-ari ng bahay. Si Chenzi ang gusto akong patayin. Gusto niyang lipulin ang buong pamilya ng Ximen. Nasa unang antas ng ika-4 na hakbang. Sa tingin mo, ikaw ang pinuno ng Ximen. Hindi ko intensyon na maging kaaway ng Ximen. Ngunit si Ximen Xiong ay sumalakay sa akin mula sa pader ng lungsod. Halos mamatay ako sa pugad ng mga halimaw. Kailangan kong singilin ang utang na ito. Ang pinuno ay aksidenteng nasaktan. Noong panahong iyon, siya ay nahalo sa alon ng mga hayop. Nagmamadali akong ipagtanggol ang lungsod. Talagang hindi ko maunawaan kung sino ang sino. Isang malaking pagkakamali. Pagkakamali. Ang ganda ng iyong mga dahilan. Nang makita mong hindi ako namatay, muli kang nagpapaputok ng 9 na bala para ilagay ako sa panganib. Ito rin ay isang pagkakamali. Wala akong pinuno ng pamilya. Sinasalita niya ako ng masama. Ganito na lang, Chenzi. Si Meng Xiong ay kamag-anak ko. Kung may parusa, ako ang dapat magpataw. Binibigyan kita ng pagkakataon. Hayaan mo siyang humingi ng tawad sa harap ng lahat. Ang bagay na ito ay dapat na lumipas na. Paano? Hindi pwede. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko, hindi pwede. Dapat mamatay si Meng Xiong. Hahaha. Ano ka ba? Nagmamaliit ka pa kahit nasa harap ng may-ari ng bahay. Isang 4 na antas na kalat na tagapagsimula, karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin, si Ximen? Binanggit ko lang na nakatulong ka sa paglaban sa mga halimaw. Huwag kang magmataas at walang hiya. Wala akong hiya. Ang gusto ko lang ay patas. Batang may edad. Sasabihin ko ito sa huli. Ilagay mo ang kutsilyo at umalis ka. Kung hindi, hindi ka makakalabas ngayon. Sasabihin ko rin ito sa huli. Ibigay mo si Ximen Seong. Kung hindi, sisirain ko ang karatulan ng pamilya Ximen ngayon. Ha, bata, hinahanap mo ang kamatayan. Yung bata. Hindi siya nasaktan kahit isang hibla ng buhok. Yung batang yon hindi nasaktan kahit isang hibla ng buhok. Anong nangyayari? Iyon ang proteksyon na malaking aray ng pamilya namin, Ximen. Binubuo ito ng 6 na eksperto sa 3 antas. Kahit ang lakas nito ay umaabot hanggang sa ika-4 na antas. Di alam kung saan nanggaling ang suot niyang armor ng batang yun. Kahit ang ika-4 na antas na halimaw, hindi siya matatap kahit kaunti. Niliit ka. Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang agwat. Mighty ang pinuno. Hayaan siyang malaman kung ano ang taas ng langit at lalim ng lupa. Ang bilis. Malinaw na may malaking agwat. Ngunit hindi siya maabot ng pinuno. Ang lakas ay sapat, ngunit mabagal ang bilis. Puno ng semen. Nagre-renovate ka ba sa bakuran? Mali, sa pamamagitan lamang ng 4 na antas ng pagsasanay. Hindi ito maaaring umabot sa ganitong bilis. Dapat ito ay isang tiyak na paraan ng paggalaw. Nakatago ka lang ba? Kung gayon, hindi na ako magtatago. Liyab ng bundok. Ah! Hindi siya makapaniwala na nasaktan niya ang pinuno ng pamilya. Hindi siya makapaniwala na nasaktan niya ang pinuno ng pamilya. Magaling na bata, may malaking agwat sa antas. Kaya niyang sirain ang aking proteksyon. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang enerhiya ng huling atake ay naubos. Maaari mo bang magamit ito muli? Liksat, ang estado ng Xiao ay talagang mas matatag kaysa sa mga bagay na iyon. Ang buong lakas ng langit na atake kanina ay bahagyang nakabasag lamang. Tingnan mo, kailangan ng mahabang laban. Yuan Shai, ibagsak mo ang matandang iyon. Siyangha, kakiha, Siyangha. Sa ganitong lakas, gusto mo pang wasakin ang plaka ng pamilya ko. Ibigay mo muna ang buhay mo. Sanggol na nakakainis. Mukhang kailangan munang ayusin ito. Ano pang mga trick ang meron ka? Ipakita mo na lahat. Ulenas Changong Sile. Mukhang may lakas ang galaw na ito. Ngunit natatakot akong hindi ito makakasakit sa akin kahit kaunti. Mamaya, hindi ka na makakangiti. Sobra ang pagtingin ko sa iyo, ang buong lakas ng iyong mahika ay ganito lang ang bisa. Ganito lang ang bisa, dahil nilagak ko ang lahat ng kapangyarihan sa kontrol. Ano ang ibig mong sabihin sa kontrol?
Siyempre, para mamatay agad ang matandang iyon. Ikaw, anong nangyari? Ah, Chenzi. Puno ng pamilyang Ximen. Ang alitan ko sa pamilyang Ximen ay sa kanya lamang. Ngayon tapos na ito. Tapos na ito at sa harap ko ay pinatay mo ang tao ng pamilyang Ximen. Tapos sasabihin mong tapos na ito. Ngayon, hindi kita bibitawan hanggang sa maging pira-piraso ka. Si Ximen mula ngayon ay wala ng lakas ng loob na makipagkita sa tao. Nakakagulat na nakakalipad siya. Hindi ba't ang ganitong kakayahan ay para lang sa mga may ika-6 na antas? Hindi, ito ay isang kasanayan sa pag-aaral. Isang kasanayan sa paglipad. Sabi ko na hanggang dito na lang tayo. Hindi mo ako matatalo sa laban. Hindi rin kita mapapatay. Huwag makipag-ugatan ng walang kabuluhan. Anyway, ayos. Chenzi, tandaan kita. Maaari kang umalis ngayon. Ngunit simula ngayon, ang pamilya Ximen ay hindi ka pakakawalan. Sa bawat lugar na sakop ng kapangyarihan ng pamilya Ximen, ikaw ay magiging mortal na kaaway. Sa laki ng mundo. Tingin ko, hindi ka makakatakas. Sige, handa akong makipagsabayan anumang oras. Chenzi, hindi ka makakatakas. Naghihintay ang pamilya Ximen sa iyo sa imperial na lungsod. Kapatid, okay ka lang ba? Narinig kong nagpunta ka sa pamilya Ximen. Walang anuman tapos na ang lahat. Ano na ang tungkol sa ulo ng pamilya Ximen? Naglabas siya ng utos para sa paghabol. Hindi na makakapagtagal sa lungsod ng Lan. Sasama ako sa'yo. CJ. Yung anak ng tatay ay papunta na sa imperyo. Interesante, hayaan siyang dumating. Siya nga.